Biglang nag-aya ng ride si Boss Toti at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sabi niya Bataan Loop daw. Malala natin yan mamaya. Pero sa ngayon wala pa akong budget. Sabi ni Ella, daan na lang ako dito para makakuha ko ng budget ko dito sa Metro Bank. Dito na kaya? Wala pa yata si Miss Danica. Sa Watermax. Andiyan pa ba? Wala na? Wala pa? Naku, naunahan ko. Connect lang natin tong Bluetooth natin. Ayun, na-detect din. Yun, connected na. Ngayon, tawagan natin si Boss Ella. Wala si Danica. Video siya. Video ba? Oo, kasama ka ba? Metro Bank. Video siya. Okay, sige. Punta na ako doon. Sa video pala. Thank you, par. Thank you. Enjoy talaga akong mag-ride kapag nakukuha mo yung power ng bike, no? Pero hindi mo ma-enjoy yan Ducati once na hindi mo na ilalabas yung limit ng motor, no? Parang masarap siyang gamitin kapag lagi siyang galit. Kayo guys, kung mag-own kayo ng isang Ducati, kahit anong motor pa yan, base po sa aking experience, mas may enjoy nyo pala yung pag-ride kapag na-develop mo yung skills mo. Ganyan, no? Lean na ganyan, no? Pia, sarap, oh. Yung nag-teleport na naman tayo. Within 30 minutes andito na agad tayo sa Tarlac. Alamin lang natin kung anong lagay ng sitwasyon na makakausap natin. Balita lang muna tayo. Parang naaasiwa ako. Parang masarap talaga mag-ride ng wala kang kahit dalang kahit ano, no? Pwede lang itali ko na lang ito dito, no? Pwede, no? Tali ko na lang siya dyan para malaya akong nakakagalaw. Ayoko rin ng may tank bag kasi yung tank bag kasi makikita nyo na lang palagi na lang yung tanke, yung bag makikita nyo. Kaya nakaka-distract yun sa point of view nyo, eh. Okay, so si SMB daw ay naghihintay para sa kanyang suit. Dito ko yan kasi di naman ako magtatagal. Alam ko daan yan. Sticker. Idol ka nung ano ko, eh. Nung anak mo? Pare ko dun. Pwede daw po Ay. sticker, sir? Pwede daw po 5, sir. 5 sila sa taas, eh. So yung Pwede po. yung ano gusto niyo makita kaso ano, eh. Sana lang. Meron ba? Ito pa man. Thank you. Thank you, boss. Sige po, salamat. Ito pa, oh. Thank you. Nag-aayos lang tayo ng bag dito, eh. Nayunahin ng sticker. So thank you. May mga subscriber para tayo dito. Kasi nahulog. Aba, matibay, ah. Okay, hindi ko may lumalawit-lawit dyan. Okay naman yung forma ng bag kahit na ganyan. Hindi sponsor yung bag, binili ko yan. Maganda kasi. Tibay dyan, guys. Alright, let's go. So una talaga matatakot ka pa, eh. Medyo takot ako kayo na biglang may lumalapit sa likod ko. Kala ko anong gagawin, eh. Pero makakasanayan din. Although wala naman tayong kagalit, no? Wala naman tayong kaaway. Siyempre, ingat tayo palagi. Out sa mga dumaan dyan sa Petron. Traffic, mga pre. Dapat talaga pagka ganyan maaga kang alis ng bahay, eh, no? Hindi ako sanay na alis ng bahay na after lunch. Parang masarap talaga na alis ka ng bahay ng maaga. Mas marami kang magagawa. Siguro isa sa masasabi ko lang, no, kapag ikaw ay morning person, talagang maaga kang gumigising. Tsaka depende rin siguro sa location kung saan ka palagi nagmumula kapag ikaw taga Pangasinan ka. Tapos ang meeting place mo Maynila. O di dapat maaga kang gumigising, di ba? Kasi malayo biyahe mo. Kapag Pampanga, Tarlac ang ka-meeting mo, ganoon talaga yata. Kaya kadalasan ng mga palaging nauuna sa appointment yung mga malalayo. Kasi yung malalayo, sila yung mas magang gumigising. Kapag ikaw naman ay malapit lang sa lugar na pupuntahan mo, late ka pa. Nangyayari din ba sa inyo yun? Sa akin kasi nangyayari yun, eh. Yung kung kailan malapit ka tsaka ka pa late. Deng. Share ko pala sa inyo yung setup ko na camera ko. Tingnan nyo, safe naman siya dito. Tapos wala masyadong hangin na bumabangga. Kasi nung dati dito ako naglalagay ng camera ko, kapag humahataw ako ng takbo, nababasag niya yung lens sa likod. So pag nababasag niya, siyempre sayang naman yung gadget. So nilagay ko dito. Okay din naman yung point of view niya. Ano bang masasabi niyo? Okay lang na medyo mababa. At least makikita nyo lang yung parang nag-uusap lang tayong ganyan. Saka hindi nakaka-distract sa point of view ko. Diyan sa toll gate na yan, no, palagi na lang dapat nakaangat yan, eh. Kasi automatic na yun, eh. Pag galing ka ng north, matic na wala kang ticket, eh. Siguro mas makakasave pa sila kapag lagi lang nakaangat yun. At the same time, hindi pa nagkakaroon ng traffic doon sa mga pumapasok dyan. Yan, takbong 104 lang tayo. Kasi yan yung mechanism at technology ng Ducati na meron dito sa Ducati Multistrada, yung radar. Pero share ko lang sa inyo yung word na machine. Kasi yan ay isa sa negosyo ko, eh, no? Isa akong manufacturer ng mga water refilling station machine. So yung mga nag-negosyo. The definition of machine is to make your life more easier. Kumbaga, the machine is a device to make less effort to your job. For example, farming. So dahil sa makabagong farming ngayon, na-invento na ang hand tractor, harvester, planter, kung ano-ano pa, 'di ba? May dryer pa, kung ano-anong mga machines na ginagamit natin diyan. At the same time, dito naman sa ating pagmumotor, 'di ba? Meron tayong in-upgrade sa mga motor natin, adaptive cruise control, heated grip, suspension, lahat ini-improve natin yan using a mechanism and machine. So one thing I like on my business is I am producing the machine to make your life more easier.
Gusto mong kumita sa tubig, gagawan kita ng machine para dyan. Gusto mong kumita sa laundry business, paglalaba, meron tayong machine para dyan. Gusto mong kumita doon sa yelo, mainit na panahon, meron tayong ice maker. Kung iisipin nyo, most of my business is machineries that produce something na pwedeng pagkakitaan. Siguro yan ang isa sa reason kung bakit nagiging edge namin as a manufacturer yung pagbuo ng technology, at napaka-importante yung tinatawag na innovations kapag gumagawa ka ng makina. Time will come, hindi lang naman ikaw yung gagawa, marami rin gagawang iba. Ang tanong, ano naman yung advantage mo, diba? Dito sa akin sa Watermax, binigay ko yung the best para sa mga customer namin. I gave you the best system, Germany parts and fittings, kung ano yung maganda na napag-aralan ko abroad, ayun yung sineshare ko naman sa inyo. Sa totoo lang, ako taus-pusong nagpapasalamat ako sa mga customer ng Watermax na tumatangkilik sa aming negosyo. Thank you so much sa lahat ng inyong suporta. Stop lang tayo dito sa gas station na to. Kailangan ko lang mag-update sa aking asawa na nag-aalala na hindi pa ako nakakaalis ng bahay. Tinatanong na anong oras ka uwi. Yung bang hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo, tatanungin na anong oras ka babalik. Update lang tayo. Wala pa naman sila dun sa Ducati Clark ayun ang meeting place Nakapagpaalam na ako. Ganun lang kabilis mag-check-in Clark North. Alam ko nagagamit din sa kalsada yung nautunang mo sa racetrack no? Kaya mo nang kumurba ng 100 ngayon. Wala tayong load. Hindi, may load yan kanina. Hindi lang nare-read. Problema ko dito yung ate card. Hindi ko na alam kung saan ko na ilalagay kasi dami nating pinaglalagyan. Nandun sa tank bag kanina, iniwan yung tank bag. Wala na. Dapat yata yung card ididikit mo na lang din dito yung wala ng tanggalan. Siguro next generation ng mga motorsiklo yung mga motor dapat may card slot na din. Para lang hindi mo naiiwanan yung mga card mo Pero I think hindi yung motor ang dapat i-improve dapat yung system nito. Siguro mas mag-invest pa sila sa mas mamahaling mga sensor. Kasi kagaya sa Singapore, mayroon sila yung nabibiling box na ganon na pag binili mo yung motor kasama sa babayaran mong registration, nakalagay na yun sa motor mo. So lahat ng freeway nun nadadana mo, charge na lang ng charge yun sa account mo. Mas practical, diba? Kesa yung ganyan na dadaan ka, kailangan dala mo yung card. Pag di mo dala yung card, yari ka. The question is, paano kung dayuhan yung dadaan dyan, diba? O kaya, for example, taga Mindanao yan, wala namang ganito sa kanila. O taga Cebu, diba? Wala naman silang ganun. Meron siguro silang RFID doon, pero I don't know kung compatible din dito. Medyo mangangapa sila, Gaya niyan si Sir, diba? Mountain Province galing yan. Atras siya, diba? Kasi, posibleng hindi niya alam na dapat dito siya dadaan. Kasi Mountain Province Kumbaga, occasionally lang sila dumadaan dito. Marahil mayroon lang silang transaction dyan. So medyo abala para sa mga motorista. Siguro yun lang, update lang dito sa software nila. Ako nabasa kanina doon na mayroon akong nabasa kanina nang pumasok ako, pero nung palabas hindi na mabasa. May RFID. Yun nga, wala. Yung card ko naiwan ko sa bahay, yung card. Pero may RFID. Anong gagawin doon? Hindi ko nabasa. Pero kanina sir, nabasa ko. Doon. Sa Tarlac po, ma'am. Kasi kapag hindi ka galing ng Tarlac, kung Manila ka i-charge, ang laki ng bill nun, di ba? Wala akong choice cash na lang. Pero nabasa doon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Okay, pasensya na po. Thank you po. Pasensya na ulit. Galit na tutuloy si sir Sige sir. Gagalit si boss Dito makapag-intay Baka naman nagmamadali kasi. So yun yung sinasabi ko na eto, kagaya ko, kasalanan ko kasi yung card hindi ko dala, diba? Technically kasalanan ko yun. Pero paano nila magagawa na yung sensor nila mas magiging precise? May load naman, hindi lang mabasa. Alam mo yan, pagpasok mo mababasa, paglabas mo hindi mababasa. Ayoko na kino-compare tayo sa ibang bansa pero sila yung may innovation na ganun na mas advanced sa atin. So to lang, we cannot compare yung sistema natin doon. Pero I know time will come, darating din tayo sa time na ganun yung bang you don't need to bring cashless hanggat maaari. Kasi mas delikado na may dala-dala ka palaging cash. Alam mo yun? Yung dapat isang card na lang yung dala mo, isang ID, swipe ka ng swipe. Parang credit card lahat, di ba? Pag kasi ganun, mas safe yun. Iwas sa hold up, iwas sa kung ano man, di ba? Ako, hindi talaga ako nagdadala ng mga cash Minsan lang ako magdala ng cash. Kaya kung sakaling ma-hold up man ako, pero wag naman sana, wala rin silang makukuha sa akin. Siguro, makuha mo sa akin, cellphone. Kaya lang, problema mo, cellphone. Pag cellphone ko kinuha mo, iPhone yun. Tapos ilalak na ngayon sa system ng iPhone once na i-report, di hindi mo rin papakinabangan, di ba? Kaya gusto ko iPhone makuha man yung lisensya ko anong gagawin mo sa lisensya ko? Hindi mo naman mukha yun. Gcash number. Hindi rin siguro kasi meron din mga control na kailangan mong malaman o password. Wala talaga. Technically, kapag kunyari lang ako ma-hold up, ang makukuha lang sa akin itong bag, motor. Pero carnapping, malaki pa rin ang So wala talaga
eh, walang lusot eh. Wala sila mga helmet lang. Siyempre, ayaw naman natin dumating sa point na ganon. Pero, ang point ko lang kasi, paano kung nangyari sa isang dayuhan, di ba? Alam mo na, hindi kabisado sa Pilipinas. Kaya ako, pabor ako dun sa sinasabi nilang dapat cashless na tayo. Yung hanggat maaari tayo, wala masyado dalang cash. More on electronic. Yung channel nyo. Alfred Watermax. Si Alfred. Opo. Kayo di ba namin na si Red? Oo. Speaker po, meron? Meron. Oh, ito. Thank you ah. Yes sir, main gate. Abot. Abot ako. Buti mabilis tong Ducati. Abot. Hindi ko alam kung magbabataan loop pa ba kami or what. Kasi hapon na din eh. Night ride, bangkingan, ganun. Bahala na. Okay. Welcome guys sa ating tambayan. Makikikapi tayo dito. Hello po. Good afternoon. Uy, may papizza dyan ah. May papizza kayo ah. Uy, sarap. Ang bira, nakikain pa ako dito. Sige, sakto lang pala dating ko no. Hindi pala ako late eh. Malapit na raw sila Boss Toti. Sarap dito, pagdating mo, kala mo, lumating ka sa bahay mo eh, no? Diretso ka sa loob. Hey, sarap. Hello, magandang araw. Pinapunta nila ako dito. Dito na kayo magkikita po. Oo po. Okay, thank you ma'am. Boss Toti will be here at the moment. At ngayon, medyo nauna tayo. Ito, nakita nyo itong camera natin dito. It's very easy to replace eh. Ganun lang oh, diba? Magpalit ka na ng baterya. Alright, so tapos na yung meeting namin. Eh, nag-aaya pa si Boss Toti ng dinner. Hindi na ako makasama. Medyo busy na Kuya Alfred ninyo eh. Okay naman, yung bike natin, karoon ng double purpose yung pagpunta ko. Na-update na yung mapping natin ngayon. Very good. So bukas, meron tayong truck day. At yun yung pupuntahan natin bukas. Alis ka na? Oo, uwi na ako. Hindi ka sasama? Di na. Bukas na lang. Kita pa naman tayo bukas. Hindi ka pala mag-360? Hindi, mas maganda to. Kapag wide angle ka, pag 360 kasi, nawawala yung 4K resolution eh. Di ba? Malabo pag sa YouTube. Pag ito 4K eh. Yun ang hinahabol ko, yung clarity ng kuha. Ingat ka ha. Pasensya ha. Thank you. Pasensya talaga. Bawi ka next time. Walay na ako. Share ko lang sa inyo yung ginawa sa motor natin. In-update yung software. Nangyari, kanina yung clutch niya mababa. Ngayon, ganda na yung setup ng clutch oh. Tapos, yung idle niya para sa akin sakto na. Nasa around 1,500 RPM. Not bad, no? Na 1.8. Okay na yon. Kanina, nung umalis ako ng bahay, para siyang nagcho-choke yung namamatay. Gusto ko lang din sa vlog ko, no? Gusto ko yung ugali ni Sir Toti na kahit CEO ko ng Ducati, ibang tropa mo rin yung mga kliyente mo. I like that. Tapos bilang rider, parang yung respeto niya doon sa mga nakakasama niya, okay naman. Siguro that is also a one thing na dapat meron sa isang owner ng negosyo, na hindi lang basta customer ang trato mo sa mga kliyente mo, parang pamilya. Sa Watermax ganun din naman eh. Parang pag bumili ka, sabi ko nga, yung services na nakuha mo, iba yung assistance. Talagang maganda rin naman. I admire yung mga ganong klaseng company, Magpapagas muna tayo dito. Yung kinarga nating 1,000 kanina from Ducati Clark Balikan, Pangasinan, Ducati Clark Balikan, ubos. Ganon siya katakaw. Pero kapag nag big bike ka, again, wag mo nang kukumputin magkano yung gas consumption yan. Kasi kaya ka nga nag big bike eh, diba? Busy sila kakalinis ng salamin, Hindi na sila makapagkarga ngayon. Ubos yung oras sila kakaganyan, diba? Yun ang maganda dito sa Pilipinas eh, May ganyan. Yun, finally, dumating din 1K. Sige, yung 100 na yung karga mo, boss. Oo, syempre. Buti pa dito, may libreng car wash, sir, 1,000 lang, sir, 1K, Ay, man, para di ka mahirapan magsukli. Oo, mahirapan ka magsukli. Oo, yan. Sabi ko nga, sir, sa Amerika, ikaw magkakarga, ikaw rin magbabayad doon sa kahera Sa Pilipinas, meron kayo Hindi lang taga-karga, taga-carwash pa. Etong Petron dito, tsaka doon sa kabila, isa may-ari. Sabi ko na isa Kasi kung ano yung meron dito, meron sa kabila May Jollibee, meron din doon, Sige sabihin, isang franchise lang yan, Mautak yung may-ari, Ramon Ang pala to. Ano pala. Ang ganda rin ang pwesto na to Talagang along the highway. Paano kaya yan yung pagka mag-inegosyo ka sa malapit sa expressway, tapos kukuha ka ng permit dito sa express para maka-exit yung mga customer mo Sigurado may renta rin yung kalsadang to Dito na agad tayo. Nag-teleport ulit tayo. Bakit pag itong Ducati Multistrada ang gamit ko, parang uso yung teleport Parang ang tulin mo nakakarating sa mga destinasyon na gusto mong puntahan. Sa pinakaayaw ng Ducati, ang traffic. Dito tayo, my friend. Dito tayo.
Nabasa naman kanina, hopefully mabasa din ngayon. Ayos naman pala eh. Alright, dala-dala gate ang bubukas ah. We're here. Sarap yung ride kahit simple lang, no? Ganun lang.